Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius mula October 20 to 26, 2024? Pwedeng nangyayari na to kung mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na gawin nyo na lang walang silbi yung gender. Huwag nyo napansinin, di ba? Ano pa? Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na ang video, hanapin nyo na to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. So, magsimula na tayo. Oh. Ang dating tiis-tiis lang. Okay? Darating din tong reconciliation. Lalo na tungkol sa ex. Kung yun ang gusto. Kung hindi gusto, edi huwag nyo i-manifest. Ganun lang. So again, kung trip nyo pa yung ex, kailangan nyo maging matatag. Kasi probably, hindi ito mangyayari agad-agad. Okay? Para sa iba sa inyo. Who knows? Baka this week din yung reconciliation. Pero malamang-lamang hindi yan ngayong week. Kasi may strength card tayo eh. Na para bang in-encourage na maging matapang, matatag, maging strong. Pero kailan kaya kung di yan ngayong week? Ito ang isa pang deck. Kailan kaya? Stop focusing on time frames. Wag na daw. Parang ang dating, wag mo na alamin kung kailan. Hayaan na lang na ang universe ang magbigay sa inyo, sa taong to. Next month. Yung iba naman, baka next month. At yung iba din, ay baka March. Around March 2025. So, yan ang mga possible timings natin. O time frames. Kung hindi yan mangyari ngayong week. Pero again, sabi dito, huwag daw mag-focus sa time frame eh. Dito naman, sabi, sa susunod na buwan. Eh, di this October pa lang eh. November. Ito, mga bandang March. Anyways, punta na tayo dito. Ano pang masasabi nito? So, meron tayo dito ang 5 of Hearts. At 7 pala to. 7 of Diamonds. Well, ang dating kasi dito, mukhang mapag-aawayan ang topic ng pera. Sad to say. O trabaho. Baka may makaaway ang iba sa inyo sa trabaho. Kung meron man. Kung may nagtatrabahong nanonood. Beware.
o anyone na malapit sa inyo, baka mapa-trouble sa ka-workmate o pwedeng money involvement ang maging dahilan. Pero kung sabihin natin nangyayari na yan, kasi negative lang naman siya kung hindi pa nangyayari. Pero kung nangyayari na yan, bawa, nag-away sa utang, ewan ko kung anong pwedeng pagawayan, pero may kinalaman sa pera. Maayos na yan. Okay? Ganun ang dating. Kasi may mga tao dito na naiinggit. Sad to say. So, kung mapaaway yung iba sa inyo, o mapatrouble, o hindi magkaroon ng teamwork sa ka-workmate, huwag na patulan. Kasi baka mawalan ng trabaho yung iba sa inyo. Dahil lang sa away o hindi pagkakasundo ng iba sa inyo at ka-workmate. Mm-hmm. Ngayon, ibang case, may magandang mangyayari sa buhay niyo. Siguro magkakapera, makatanggap ng gift, o ewan ko kung anong good news na paparating. Pero maganda siguro kung wag nyo na i-post sa social media o wag nyo na ikwento sa iba. Kasi baka mausog. Kasi sabi ko nga kanina, may possibility ng inggit. Baka ma-evil eye pa, di ba? Sayang naman yung opportunity. Kasi hindi siya magtatagal pag na-jinx siya. Ganun ang dating. So, kung ano man ang dumating o darating pa lang sa buhay nyo na magandang balita, huwag nyo nang ipamalita sa social media. Huwag nyo na i-flex o i-brag. Kasi nga, baka ma-evil eye pa nga o ma-jinx. Baka hindi pa matuloy o sabihin natin, halimbawa, nagkaroon ng new relationship. Yung iba sa inyo, pinost pa nila sa social media. Baka hindi magtagal yung relasyon na yun. Ilang buwan lang sila, break na agad. May ganong case eh. Kaya, maganda yung low-key lang tayo. Huwag na post ng mga kung ano-ano sa social media. Maganda yung kinikip natin yung privacy natin. Sa sarili lang natin. Diba? Anyways, ano ba masasabi dito? Nagdagan pa natin to. Wow, ito maganda. Magandang combination. In a way, na hindi pa to nangyayari. Probably. Paparating pa lang to. Suswertehin yung iba sa inyo. Uh-huh. May tutulong siguro sa iba sa inyo in times of crisis. O pwede rin ganito. Magkakaroon ng new love interest yung iba sa inyo. Whether kayo yung magkaka-crush. O may magkaka-crush sa iba sa inyo. Basta yung topic ng new love interest nandito. Okay? Sa week na to. Na parang ikatutuwa ng iba sa inyo kung single. Siyempre. Pero depende. Kasi di ba? Paano kung di nyo type yung darating? So, case-to-case basis, di ba? Pero probably type nyo. Kasi, maganda naman yung combination. Matatypan nyo naman to.
Kasi wala namang negative dito sa dalawang card na to. So, hindi ko nakikitaan na hindi nyo matataypan ng taong to. Mhm. Kaya lang yung tao dito, kung new love interest to, medyo weird. Kakaiba siya eh. Unique. O, iba sa nakagisnan natin. Tradition, religion. So, baka po foreigner to para sa iba sa inyo. O iba religion. O iba ng country. Iba culture. Basta iba sa inyo. Sa nakagisnan nyo. O baka taga malayo. Pwede rin. Anyways, punta tayo dito. Ibang masasabi nito. Maging positibo lang daw. Dahil ang mga pangarap ng iba sa inyo ay magkakatotoo kung hindi sila magkukwit agad-agad. Kasi doon pa lang darating yung milagro. Uh-huh. So, tinagalog ko na. Diretso na. Ano pa ba? So, sa madaling salita, huwag mag-give up agad. Dahil darating naman itong milagro. Yun nga lang, di natin masabi kung kailan. Kumbaga sa tamang panahon siguro. Inisip ko kung may kinalaman ba to dyan sa time frame natin kanina. Dagdagan na natin. Masaya. Itong milagro, kailan kaya darating to? O blessing? Wow, sooner than you expect. E di sa lalong madaling panahon. Lalong madaling panahon. Wow, within a couple of months. Sa loob ng mga ilang buwan. Mm-hmm. Mula ngayon. Ito, don't force things. So dito, wag daw persahin ang mga bagay-bagay na mangyari. Base sa gusto nyong mangyari. Huwag nyo kontrolin ba? Hayaan nyo na lang na universe ang magbigay nitong milagro. So, ibig sabihin, wala kayong kailangan gawin, kundi maghintay lang talaga. Hindi nyo kailangang magmadali o gumawa ng action, as in, maghintay lang. Darating din yan sa tamang panahon. Okay, yan yung tatlong possible time frames natin. Kung di yan tumama ngayong week. Kasi may paparating ang milagro eh. Kasi sabi dito, wag huminto, quit eh. Wag daw huminto. So, ibig sabihin, ang dating sa akin, hindi yan agad-agad mangyayari. So, kung di man yan mangyari nga, sabihin natin ganun, kung di siya mangyari ngayong week, ito yung time frame natin, okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.